welcome to my vlog. So now I'm gonna show you how to wear sari as a Filipina who's married to an Indian man. So pakita ko muna sa inyo yung traditional suit ng Indians. Yan, nag-change na po ako ng top. Yan po yung top sa sari. Tinatawag nila yung top. So top lang tawag ko dyan. Sari top. So yan yung likod. Na shining shimmering. Gustong-gusto ko talaga yung top na yan. At saka, yan naman yung down. Tawag naman nila dyan is petticoat. So, yan nga. Nahihirapan na ako. Ikaw ka kasi alam. Actually, it's my second time to wear a sari at that time. So, yan na. Nag-call a friend na po ako. So, her name is Kushbu. Hi, Kushbu! If you see this vlog, hi! My pretty Nepali friend. So, ayan tinutulungan na po niya ako sa paglagay ng petticoat. Actually, nahihirapan din siya sa paglagay niyan. Because it's supposed to be na kailangan tight talaga yung petticoat na yan. Para if in case na ilalagay mo na yung heavy na sari, kailangan hindi talaga siya malaglag. Kasi yan yung magsusupport sa sari, which is in the inner side. So, ayan. The heavy one, Tinetesting niya kung okay ba. Kaya, yan, inulit na naman niya para make sure talaga na nag-hold yung sari sa petticoat. Kasi dapat talaga tight na tight. Kaya, makikita mo yung chan ko dyan is parang lumalabas na pag tinatight mo. See? Oh, yan. Front and back. Now, finally, makikita nyo na kung paano niya ilalagay yung sari. So, yan yung pinaka-start. Dapat talaga is makikita mo yung actually, hindi nakita yung baba. Dapat talaga makita nyo yung baba. Kasi dapat pantay yung baba niya na line doon sa which is paa nyo. Yung upper ng feet nyo. So, yan. Nilagay na po sa harap yung sari. One turn. Yeah, dapat hold na hold talaga sa loob niyan para hindi siya malaglag. So, yan. Inikot yung ang haba kasi niyan, guys. Kaya dapat talaga saktong-sakto yung pagkalagay nyo. Tapos, dapat ikot talaga yung nasa baba niya. So, ayan. So, pag na-reach na yung front sari until to the end of it, so, kukunin mo na yung pinaka-end niya para naman yun yung ipapatong mo doon sa balikat mo. So, sample muna niya yan para ma-fix na yung nasa baba. So, tinatry muna niya para at least alam ko yung kung gaano kahaba yung ilalagay doon sa balikat ko. So, yan. Kita nyo. Dapat maabang haba talaga para maganda siya tingnan. So, yan ang sabi nila. After niya na paglagay doon sa sari sa balikat, now i-fix naman niya yung sa baba. So yung baba dapat talaga maganda siya tignan na madidisenyo mo siya ng maayos. Tingnan mo naman, guys. Kasi pag hindi maganda yung pagkaayos ng baba, ang pangit tignan. Kasi dapat talaga may layer. So ginawa mo na yung ilagay mo na yung nasa gilid para mag-hold siya. So, yun, Phoenix naman niya yung likod. Tapos, now, anong tawag dito sa Tagalog? Yung fino-fold, tintiklop-tiklop niya yung para mag-layer. So, makikita niyo yan maya-maya. So, pinifix mo na niya yung baba kung equal ba talaga para naman sa paglakad mo, hindi ka mahihirapan. So, yun. Inikot-ikot mo na niya para naman may layer yung sa gilid. Yan yung mag-design sa gilid Pag tiniklop mo tapos dapat talaga may pin dyan. Kaso wala akong dala yung time na yan. Ang dala ko lang yung sari kasi nga magpapatulong ako. Which is I don't know naman kailangan yung pin. But anyways, next time magdadala na ako. So yan, pagkatapos ng inikot yung sari, nilagay niya yun sa loob. So mamaya i-fix pa niya yan after niyang i-fold yung sa harap, which is para mag-layer siya. So, ayan, makikita niyo, fino-fold niya yung nasa harap.
dapat talaga is mahaba-haba yung pag-fold mo para naman maganda yung pagka-layer niya. Kasi mahaba din yung mga extra na nasa harap eh. So, dapat i-equal mo siya lahat para naman maganda siya tignan once na ilalagay mo siya sa loob, doon mismo sa petticoat. So, ayan. Pino-fold na niya. Tingnan nyo lang na mabuti, okay? So, finally, na-reach na yung end ng pag-fold sa harap. So, after mong ma-fold na lahat ng nasa harap, dapat maganda yung pagka-equal niya hanggang sa baba. Dapat talaga is, yung silk, yung ang tawag dito, yung pagka-fold mo is pantay na pantay. Pero kasi, yan, matibay kasi yung klaseng na cloth na yan. Kaya, mahirap siyang ipantay ng time na yan. So, after mong pagpantayin, ilalagay mo na yung top niya doon sa loob ng petticoat para mag-hold. Tapos niyan is, yan, finifix na yan yung sa baba para naman maganda tignan yung pagka-layer ng top until to the end ng sari. So, ayan na, we're almost done, pero i-fix pa yung nasa harap niya hanggang sa balikat. So, after niyan, finix mo na niya yung sa gilid para naman may layer. So, sabi nga daw niya is kailangan talaga may pin para yung pin yung mag-hold sa layer para magkaroon ng design yung sari mo. So, napaka-necessary talaga ng pin when it comes sa pagsusuot ng sari. Kaya, ganyan mo yan yung style niya kasi wala ka ng pin at that time. But anyways, okay lang kasi ang ganda-ganda talaga ng sari at saka ang ganda ng kulay. Tingnan nyo naman na blend siya sa balat ko. Yung pink color sari. Actually, gustong-gusto ko talaga yung kulay na yun. Matagal na. So, nung pumunta kami ng India is, yan talaga yung sinadjust ko sa asawa ko na pink sari. Kaya, yun, nagustuhan ko siya. So now, after niya mag-fix sa baba, so i-fix na niya nasa top ng sari para maganda na siya ang tingnan yung pag-design. So pwede mo siyang ganyahin if gusto mo talaga na hindi mawawala sa kamay mo or hindi siya malalaglag. So kailangan malagyan mo siya ng pin sa top kasi pag wala kang pin, malalaglag talaga yan. Malalaglag. Diba nabubulol na ako. So lagyan mo na siya ng pin sa baba, ganuhin mo. Kasi pagkatapos mo lagyan ng pin, pwede mo siyang ganyahin na kasi mostly sa mga married na mga babae doon, ilalagay talaga yan sa taas ng head nila. Pero sa akin, ayaw ko kasi kaya gusto ko, sabi ko sa kanya, ilagay lang sa balikat which is yung mga normal. So, ayan, pino-fold niya para maganda tingnan sa paglagay ng balikat. So, napaka-importante talaga guys. So, once again, yung pin sa pagsusuot ng sari. So, ayan, tinitesting muna niya. This one even first? This one even first? Rinig naman, dapat talaga even yung pagka-fold mo ng top sa sari para maganda siya tingnan kung ilalagay mo na siya. Like this, longest you want, and you arrange it. Like that. So, I can pin just also yes. if ever. And this is one. Or if you want to cover this only, and the pellets remain the same, you can pin up here. So it will only stay like this. So even. So yun na, kailangan talaga ng pin din sa gilid. So for now, yan na muna. Kaya gawin na natin kung anong kayang gawin without a pin. Nice. Thank you, Daddy. So for me, more plastic is like remaining the same here. Yeah, like this. For me, more This to show the design. Yes. Yeah. Okay. Yeah, just like this. The border and the border. So you pin up like this. Just like this. The border and the border. So you pin up like this. Yeah, this one is good, Daddy. So what you can do? Only the one layer. Okay, so yan na nga. Finally, tapos na yung pag-prep ng pagsusuot ng sari. So, kita nyo naman yung backside. Ang ganda talaga, guys. Gustong gusto yung shiny shimmering ng silver sa design. So, kita nyo naman nalaglag siya sa gilid. Kaya dapat talaga may pin kayo para mag-hold yung sari niya sa side. Pero maganda din siya pag ganyan yung style. Pwede naman siya. So, depende na rin yan sa inyo. So, yan lang. Enjoy nyo lang yung pag-watch. So, detailed na yan pag-video ko ha. Kaya naman, sa mga Filipina dyan na nag-asawa ng Indiano, ito na yung guide nyo sa pag-wear ng sari. Thank you for watching. See you next vlog.